Para po sa devotion natin patungkol sa visible church. Ibig sabihin po yung church ni Jesus Christ, merong universal at yung universal church, hindi natin alam kung sino-sino yung member nun. Pero merong visible church, yung local church, na kung saan nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos dun sa mga sinasamahan natin ng mga Bible study or house churches, community churches, or even mega churches. So, dito po sa pag-aaral natin ito, in-emphasize po natin yung mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na magmahalan sa isa't isa. Tayo po bilang mga miyembro ng iglesia ay dapat magmahalan, magmalasakitan, maramdaman sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Now, dito po sa mga puntos na binigyan natin, no? Una, we are the visible manifestation of God. We ought to love and extend grace. We make the spiritual reality become tangible. Sa application po natin, we extend the love and grace of God, embody the character of Jesus, and echo the voice of the Spirit residing in you. Now, practically speaking po mga kapatid, paano nga ba mararamdaman ng ibang tao yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay? Paalala lang po, no, mga kapatid, na ang goal ng ating buhay ay ipakilala si Kristo sa ibang tao. Yung goal ng buhay natin ay maraming mga taong makakilala sino ba talaga si Jesus sa buhay natin. At I believe, no, that's one of the best ways to communicate the gospel is through our lives, through our changed lives. At higit pa doon, ma-feel, maramdaman ng ibang mga tao na yung Kristong pinapanampalatayahan natin ay hindi lamang natin pinaniniwalaan, kundi isinasabuhay pa natin. Ibig sabihin, nagmamanifest talaga sa atin. So, practically speaking po, mga kapatid, paano natin magagawang si Jesus ay maramdaman sa pamamagitan ng ating pananalita, ng ating mga kilos, ng ating mga gawa? Paano mas ma-feel, mararamdaman ng asawa mo, ng mga anak mo, ng mga kapatid mo, ng mga kapitbahay, katrabaho, na si Kristo talaga yung sentro ng iyong buhay. Pinaka-importante po kasi talaga ay mapuspos tayo ni Kristo. Hanggat si Kristo ay hindi nag-overflow sa atin, wala tayong kayang ibigay sa ibang tao. You cannot give what you do not have. If Christ is, occupying you, no? Yung napupuspos tayo. Puspos tayo ng Santong Espiritu. We are occupied by Christ. Nag-overflow si Jesus sa atin. That's the only time people will feel Jesus through your life. So, mahirap talagang magbigay ng wala ka, no? Pero kung ikaw ay punong-puno ng Kristo, yun din yung lalabas sa'yo. And mararamdaman ng tao sa paligid mo na, merong nagmamalasakit na Kristo na nagmamahal sa kanila, na kailangan nilang magsisi at manumbalik sa Panginoong Jesucristo, magpasakop ng kanilang buhay kay Kristo. So, isang bagay na pag-isipan po natin throughout the day, yung tanong natin dito na how can you practically become God's visible manifestation? Lalo na sa ating mga trabaho, no? Huwag nating itago si Jesus. Huwag nating hayaan na ang tagal-tagal na natin kasama sa trabaho ng mga kasamahan natin, 10 years na hindi pa rin nila alam na Kristiyano ka pala, no? Hindi pa rin nila maramdaman si Kristo sa buhay mo. Hindi pa rin nila makita yung difference ng pagiging Kristiyano at hindi Kristiyano. So, pag-isipan po natin mabuti, how can you practically become God's visible manifestation? Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.